Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Antas ng headline inflation sa bansa, bumili sa 7.2% nitong Abril. Mas mataas yan kumpara nitong Marso at Abril noong nakarang taon. Highest inflation sa diesel at gasolina na itala noong Abril. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Lacap. Mula 4.1% itong March 2026 ay bumulusok sa 7.2%. Ang antas na inflation rate Abril ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 1.4% noong April 2025. Pumalo ang average inflation rate sa bansa mula Enero hanggang Abril ngayong taon sa 3.9%. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan sa pagbilis ng antas ng inflation ngayong Abril ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na may 6.0%. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation para sa food at non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 11.1% inflation rate, particular dito ang bigas, at fish and other seafood na may 9.4% inflation rate, gaya ng galunggong. Nakambag din ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 1.9% inflation rate, particular dito ang karne ng baboy. Sumunod ang transportasyon. Mataas ang ambag na inflation sa gasolina at diesel na nakapagtala ng highest inflation rate simula 2018. Gasolina na may 59.6% inflation rate at diesel na may 122.7% inflation rate at other passenger transport by road na may 4.1% inflation rate, particular dito ang pamasahe sa tricycle. So this is highest since the start, which is 2018. No? For gasoline, the data shows that it's also the highest since that period. Pero bakit pangunahing dahilan ng pagkain pero diesel ang pinakamataas ang antas? Paliwanag ni Mapa. So basically, dun sa food items, yung bigas, yung isa sa pinakamalaking contributor, at pangalawa dito, kung titinang natin yung absolute contribution would be yung pagtaas sa presyo ng isda. So while yung mga big increases ay nandoon, sabi mo nga, doon sa transport, gasoline, dahil yung weight ng food natin ay mataas, kaya siya yung number one contributor. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Tila deadma lang si Vice President Sara Duterte sa umiinit na usapin sa pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Kasunod ng pag-usad ng mga reklamong impeachment laban sa kanya sa House Committee on Justice. Narito ang report. Habang nasa The Hague, Netherlands para bisitahin ang ama, nagbigay ng komento si VP Sara hinggil sa gumugulong na impeachment complaints laban sa kanya sa House of Representatives. Sinagot ng bise ang paniniwalang malaki ang tsansa na siya'y mapapatalsik sa pwesto. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Sa kabila ng kaliwat kanang pang-atake sa kanya, ipinahayag ng bise na hindi siya magpapatinag at tuloy pa rin ang kanyang plano na tumakbo sa 2028 presidential elections. Sabi ko nga lagi, di ba noon, na parang tipong ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay. Because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. At kahit iniwan na raw siya ng mga kaibigan niyang politiko,
nagpapalakas sa kanyang loob ang kanyang mga taga-suporta. Yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kapitbahay. Sa isang panayam, sinabi ni Representative Jervy Luistro na siyang chair ng House Justice Panel na kahit unanimous ang boto ng komite na may probable cause sa mga reklamong impeachment, hindi pa ibig sabihin nito na tapos na ang laban o matatanggal na agad sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Susunod na hakbang sa Kamara ang plenary vote kung saan lahat ng 318 members ay boboto at kailangan ng 1/3 ay pabor o at least 106 votes para ma-impeach na ng tuluyan ang bise. Kapag naabot ang numerong iyon, saka pa lang ito papasa sa Senado kung saan magkakaroon ng trial. Doon lang magdedesisyon kung convicted o acquitted ang bise. Sa tansya ni Luistro, posibleng sa May 11 boboto ang plenaryo. Isa pa anyang factor sa botohan ay kung boboto ang mga mamabatas base sa kanilang konsensya o dahil sa politika. Tiwala naman si Senior House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na boboto ang mga kongresista batay sa sariling pagsusuri at konsensya o vote by conscience. Magdedesisyon anyang Kamara base sa tingin nila ay tama batay sa ebidensya at interes ng bansa. Pero si Caloocan City Representative Egay Ariste, nauna na nagsabing hindi siya sasali sa botohan ng impeachment. Giit niya, hindi na pananagutan ng habol sa issue, kundi agawan ng kapangyarihan sa pagitan ng mga nagbabangga ang politiko. Handa naman raw ang Senado sa pamumuno ni Senate President Tito Soto sa kung ano man ang magiging desisyon ng Kamara sa impeachment. We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it, or they approve it, the Senate will do its job. Kilala man siyang kaalyado ng mga Duterte, nilinaw ni Senator Robin Padilla na magiging patas siya kung magiging hukom siya sa impeachment trial. Pero giit naman ng senador, bahagi ng tungkulin ng minority bloc na tumutol sa mga panukala sa Senado. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Bulkang Mayon muling nagbuga ng uson o pyroclastic density current kaninang umaga. Bulkang Kanlaon nagbuga ng volcanic plumes na may taas na 800 meters at dalawang low pressure area papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes at weekend. Dagupan at Mambusaw Capiz may pinakamataas na heat index ngayong araw. Mabilis na balitang hatid ni Era J. Briones mula Kalibo Cable News. Pasado alas 7 kaninang umaga muling nagbuga ng pyroclastic density current or uson ang Bulkang Mayon. Sa video ni Roy Aconya, makikita ang uson sa may Isiguli sa timog kanlurang Dalisdis ng Mayon alas 7:19 at alas 7:26 ng umaga. Sa uling tala ng Albay Public Information Office, 80 barangay ang apektado ng ash fall, kabilang na ang bayan ng Ginubatan, Kamalig, Ligaw City at Libon. Nananatili pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Nagbuga rin ng abo ang Bulkang Kanlaon kaninang umaga. Sa speed-up camera ng Feebox, makikita ang abo mula sa summit crater ng bulkan bandang alas 5:32 at alas 6:01 ng umaga. Nagdulot ang aktibidad ni ito ng volcanic plumes na 800 metro ang taas. Gayunman, nananatili sa Alert Level 2 ang naturang bulkan. 2 LPA ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng PAR. Ayon sa Pag-asa, ang LPA na pinakamalapit sa bansa ay may mababang tsansang maging bagyo pero inaasahang pumasok ng PAR sa Huwebes at magpapaunlan ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mataas naman ang tsansang maging ganap na bagyo ang LPA na may kalayuan sa PAR sa susunod na 24 to 48 hours at posibleng pumasok ng PAR sa weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakikita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Para naman sa heat index. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila
At ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa May Dagupan, Pangasinan at sa May Mambusaw, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. Erich Briones para sa OLTV News, Channel 2. Sa sports balita, polished netter makakarap ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa round 1 ng Italian Open. At 2 gintong medalya at junior world record nakuha ni Pinoy weightlifter Albert De Los Santos sa IWF World Junior Championship sa Ismailia, Egypt. Sa unang pagkakataon, makakatapat ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang polished netter na si Magdalena Fresh sa round 1 ng Italian Open. Kasalukuyang nasa 45th spot ang WTA ranking ng 28-year-old netter na may WTA career high ranking na 22nd spot. Habang umangat naman sa 42nd spot ang WTA ranking ni Ayala, bagong laban ito sa Italian Open at may WTA career high ranking na 29th spot. Gumuhit ng bagong junior world record si Albert De Los Santos matapos nitong mabuhat ang 187 kg clean and jerk sa IWF World Junior Championship sa Egypt. Kwento ni De Los Santos sa IWF website, ang pagpupursige niya manalo sa torneo ay para sa kanyang ama na pumanaw sa liver cancer. Bukod sa world record, mag-uuwi rin ito ng 2 gintong medalya sa total combined lift na 326 kilograms at best clean and jerk lift na 187 kilograms. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at follow din ang aming social media accounts. Ako si Michelle Giliang. Magandang gabi.